So hello sa mga idol, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison tayo between the Tecno Spark 50 4G versus the Infinix Hot 70. Ano ba ang perfect smartphone para sa iyo? Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, another phone comparison na naman tayo, and this time ito, bagong labas itong mga smartphone na ito. Ang pag-uusapan natin is the Tecno Spark 50 4G and the Infinix Hot 70. So itong dalawang smartphone na to ay hindi po nagkakalayo ng presyo, at ito yung talagang magkalaban when it comes sa market ng Transsion, at kumbaga sa presyo hindi po sila nagkakalayo. Usapan muna natin dito sa Tecno Spark 50 4G. Ito kasing counterpart talaga ng Hot 70. So ang presyo nito for the 4GB 128 is around 7,000 pesos, and 4GB 256 is 8,000 pesos. Dito naman sa Infinix Hot 70, ang presyo ng 4GB 128 nito SRP is 9,000 pesos, 10,000 pesos for the 8GB 256 at 13,000 pesos for the 8GB 256. So, magandang balita mga idol, itong dalawang smartphone na to ay mura lang sa online. So, etong si Tecno Spark 50 4G, usually pwede nyo ito makuha at around 6,000 pesos pababa. At dito lang yung mabibili sa ating link. So, pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Tecno Spark 50 4G, pati rin naman itong Infinix Hot 70. Yung Hot 70, around 6,000 to 7,000 pesos, 7,000 pesos pwede nyo siya makuha. Dito lang yan sa ating link. Kaya dito lang kayo bibili nitong dalawang smartphone na to, dahil napakaganda ng discount na makukuha nyo. So again, itong dalawang smartphone na to yung magka-counterpart when it comes sa Transsion, at ito yung mga kumbaga best-selling na smartphone ngayon 2026. So syempre mga consumers natin naguguluhan ano ba ang magandang bilhin. So when it comes sa presyo, halata naman na mas mura ng di hamak ang Tecno Spark 50 4G dito sa Infinix Hot 70. Pero tingnan natin, ano ba ang mas sulit talaga sa dalawang smartphone na to? Ano ba ang mas maraming advantages compare sa isang smartphone? So again, yung gagawin natin phone comparo ay based lang sa aking observation and opinion at sa kumbaga sa paggamit dito sa dalawang smartphones na to. So next mga idol, gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa, at kung ano ba yung mas maganda talaga dito sa dalawang smartphone na to. So unahin muna natin yung display So unahin muna natin sa display perspective. So etong dalawang smartphone na to, when it comes sa screen size, pareho lang po sila. 6.78 inches po ang kanilang screen size, same resolution na HD Plus 720p, at same din ng screen display, same din sila ng screen quality na IPS LCD display po itong dalawang smartphone na to. Pareho rin sila ng refresh rate na 120Hz, and same din sila naka-punch hole. So again, pagdating sa display na ito, si Infinix Hot 70 at Tecno Spark 50 5G, 4G, wala po silang ganong pinagkaiba, kaya parehong-pareho lang sila sa ganyang aspect, okay? So pareho na maganda, ang kanilang screen size malaki, perfect na perfect gamitin kahit saan man kayo pumunta, especially pag naglalaro kayo or nanonood ng movies. Sa screen nila, okay na okay. At pagdating sa needs of brightness, yung brightness nila loads, kamusta naman? Pareho rin mataas yung needs of brightness sila. When it comes sa outdoor, magagamit nyo naman sila ng very clear, at pareho rin sila na merong outdoor mode, okay? So sa screen size, wala silang ganong pinagkaiba. Pareho sila ng halos ng specifications. Ang main ng pinagkaiba na itong dalawang smartphone na to is sa processor. Si Tecno Spark 50 4G ay MediaTek Helio G81 po lang yan. While in the other hand, itong Infinix Hot 70 mas okay yung processor. It's MediaTek Helio G100 Ultimate. So again, mas malang ng di hamak ang Infinix Hot 70 dito sa Tecno Spark 50 4G. Siguro yun yung reason kung bakit mas maganda yung processor na itong smartphone na itong si Hot 70. Ang kanilang price difference for the 4GB 128 base model nila is around 2,000 ang pinakamataas siguro, di ba? Kasi yun nga, when it comes to SRP, hindi sila nagkakalayo nga ng presyo sa 4GB 128. Pero sa sale price, malapit lang sila ng presyo. Sabihin na natin 2,000 or 1,500 ang kanilang price difference. Kaya very, kumbaga napakahirap mag-decide kung ano ba talaga ang bibili nyo dito sa dalawang smartphone na to, kasi hindi sila nagkakalayo ng presyo. Pero again, when it comes sa processor, di hamak po na mas better ang Infinix Hot 70 sa ganyang aspect. Next, yung operating system. Same lang sila, naka Android 16, at magkaiba sila ng manufacturer's UI, of course, XOS versus iOS. Pero pag tignan nyo naman ang interface ng XOS at ng iOS,
same na same lang mga idol. Pareho silang mukhang iOS. Ayan no, pati nga yung wallpaper and all, and even yung mga logo sila, hindi sila ganun nagkakalayo. Dahil syempre, pareho silang Transsion company naman. So, ang maganda naman, pareho sila naka-Android 6. Ito rin ang nakakatuwa sa dalawang smartphone na to when it comes sa camera. Pareho rin sila ng specification. Both ay merong 50 megapixel main camera at both din na merong 8 megapixel front-facing camera. Okay? So, wala naman silang ganong pinagkaiba when it comes sa camera quality. Pareho ng performance at pareho din ng specifications. Pero syempre, nagkaiba sila when it comes sa design ng camera. As you can see naman, itong si Tecno Spark 54G ay very identical sa mga iPhone 17 Pro Max. Ito naman is parang sabihin na nating Samsung-ish yung kanyang design. Okay? So, yun. Pag-usapan natin yung design. Sa design for me, panigurado mas makakapukaw ng atensyon itong Tecno. Legit. Kasi mukha siyang iPhone 17. Pero don't get me wrong, ang ganda rin ng orange nito. Itong si Infinix Hot 70. And when it comes sa effect ng back cover, mas maibubuga or mas maganda yung pagka-effect nitong si Infinix Hot 70. Pero real talk mga idol, walang halong sugar coating. Parehong maganda ang kanilang design. Kaya alin man dito sa dalawang smartphone na itong bibili nyo, pareho naman sila maganda. Pero yun nga, ulitin ko, mas nangingibabaw ang pagka-eye catcher neto dahil mukha nga siyang iPhone 17 Pro Max na hinaluan ng color ng base model ng iPhone 17, di ba? Pero meron tong orange kamuhang-kamuha niya yung iPhone 17 Pro Max. When it comes sa variant sila mga idol, pareho rin merong 4GB 128, 4GB 256. Ang lalamang lang ng Infinix, meron siyang 8GB 256, pero medyo mahal na kasi siya, nasa mid-range price na siya. At feeling ko hindi siya worth it kunin yung ganung presyo dahil sobrang overpriced na yun, di ba? 8GB 256 nga, pero yung ibang specification niya pang entry level, di ba? Pero yun, mas better kunin yung 4GB 128 or yung 4GB 256, mas sulit or mas mura nyo siya makukuha. And yun, pareho lang naman sila ng specification na mo-offer when it comes sa RAM at ROM, pero mas mura nga lang ng di hamak ng konti itong Tecno Spark 54G. So pagdating sa affordability, panalo dyan itong smartphone na to. Sa speakers, again, pareho rin sila ng speakers na merong dual steer speakers. So ito yung speaker na sa baba at ito yung speaker nila sa taas. So pareho rin malakas yung speaker and bass quality nito. Wala rin naman silang ganun pinagkaiba. Pagdating naman sa mga buttons, as you can see dito, may lalamang si Infinix na ito yung one tap AI button nila na wala dito sa Tecno Spark 54G. So sa right side nandito pareho yung placement ng power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas pareho sila, nandito yung placement ng speaker grill sila. Sa left side pareho nandito yung SIM tray. Sa baba pareho rin ang placement ng microphone, Type-C port at speaker grills. Ang advantage lang na itong Tecno, meron siyang 3.5mm headphone jack na wala ng headphone jack po yung Infinix Hot 70. So yun, pareho rin naman sila ng mga placement or position ng mga buttons and ports. Pagdating sa battery, dito kay papaldo sa Tecno Spark 54G. Biruin mo, ang battery nito is 7,000 mAh while the other hand is 6,000 mAh. So 1,000 yung difference sila sa battery capacity. Kaya panalo sa battery capacity ang Tecno Spark 54G. Pero ito ang twist. Yung charging nito is 18 watt charging rate lang. Ito po is 45 watt charging rate. So yun. Ito 6,000 mAh, mas mabilis siya mag-charge. Ito malaki battery pero mas mabagal siya mag-charge. Ano ba ang pinaka-importante? Loads, yan. Loads, ano ba mas better dito sa dalawang smartphone na to when it comes sa ganyang scenario na battery and charging rate? Ito real talk Kung battery lang talaga pag-uusapan, mas better talaga all the way ang Tecno Spark 54G dahil ang laki po ng battery capacity niya compared sa Infinix. Pero kung 18 watts ang iteterno mo, usually 2 hours 30 minutes to 3 hours bago siya ma-full charge. Ito kasi yung 6,000 mAh neto 45 watts, so in less than 1 hour lang or 1 hour lang full charge na agad itong smartphone na to. Pero yung 6,000, don't get me wrong, ang laki rin yan, malaki rin yan at matagal din siya malobat. So for me, mas better combination yung ma-offer ng Infinix, even though na 7,000 to, malaki rin naman ng 6,000 as long as syempre sa mga ibang consumers natin, importante rin ang charging rate. So syempre sa mga nagwo-work or yung mas convenient para sa kanila, mas mabilis po itong mag full charge dahil sobrang saglit lang at matagal din naman siya malobat. Pero again, specs wise, panalo sa battery itong si Tecno Spark 54G. So pagdating sa water protection, same din sila na merong IP64
water and dust resistant. So pareho silang pwede matalsikan ng tubig or mabasa, basta wag lang siyang masubmerge or wag lang sila masubmerge sa water. So yun mga idol, ang mga ating phone comparison or yung advantages nila sa isa't isa. Pero Lods, pinaka main question po, ano po ba ang mas better? Kasi ang hirap mo naman talaga mamili sa dalawang smartphone na to kasi hindi sila nagkakalayo ng presyo. For me, kung ako mismo bibili, when it comes sa overall performance, mas better ang Infinix. Alam mo kung bakit? Dahil yung processor, ang layo ng pinagkaiba nila, G81 at G100. G81, usually nasa below 5,000 performance yan. Ito kasi yung G100, mas okay yan sa segment ng 7,000 eh. So kung maglalaro kayo, better go for the Infinix Hot 70. Mas better yung performance sa processor. Pero don't get me wrong, yung Tecno Spark 54G, maganda rin naman ang kanyang performance sa mga day-to-day tasks. Casual games, pwede siya for Mobile Legends or Honor of Kings, pwede siya, okay? Pero yon, kung gusto nyo naman ng design, battery performance na mas better, syempre, go all the way dito sa Tecno Spark 54G. Syempre, mas affordable siya. Makakamenos kayo ng mga 2,000, 1,500, di ba? Syempre, sa mga ibang consumers natin, napakalaking bagay po yan. Pero ako, ulitin ko, kung all the way kayo sa performance, magdagdag lang kayo ng few thousand pesos, napakaganda rin ng performance na ma-offer ng Infinix Hot 70. So again mga idol, dito sa ating phone comparison, pareho silang maganda, pero for me, mas mangingibabaw po talaga ang Infinix Hot 70 compared sa Tecno Spark 54G. Kaya kung interested kayo sa dalawang napakagandang smartphone na to, dito lang kayo bibili sa ating link. Pag tinap mo yung video, may shopping button dito sa sinuturo ko na section or sa baba ng ating video, dito may lulubog lilitaw dyan na link. Dyan lang kayo bumili nitong Hot 70 at ng Tecno Spark 54G dahil mura at bagsak presyo lang yan dito sa ating online. No worries, official stores po yan na itong Infinix at Tecno. Dahil po dyan, makakuha kayo ng additional 1 to 2,000 pesos off. So again, sana po nakatulong po sa inyo to. Kung nagde-decide kayo between the Hot 70 and the Tecno Spark 54G, etong dalawang smartphone na to, alin man din ang bibili nyo, panigurado magiging sulit dahil ang gaganda ng specification sila compare sa mga ibang brand.